guys, you're in a nutshell with me, Ina. Happy 2026! We are recording this episode, hindi pa 2026, pero ipapublish ko ito ng January 1, diba? Siyempre, gusto ko mag-umpisa ng bagong taon kasama ang isa sa ating inaabangang guest dito, 'di ba? Para swertehin naman ang ating mga episodes sa 2026. Dumami pa ang magaganda nating episodes. Okay, kasama natin, Happy New Year, Attorney Lou Dangzalan, Happy New currently in Year. Manila. Okay. Thank you so much for your time. December 31st dyan ngayon, no, guys? Thank you for having me. Yan, okay, nako. Ang ating gusto ko man guys mag-discuss ng positive story for the first day of the year. The reality is, if we talk about, Canadian immigration, alam niyo naman, ang inaabangan po sa 2026 ay yung issue ng mga mawawalan ng status. Okay, meron pong parang nagsisirculate ngayon at nakita na ito ni Lou, no? May data now circulating on social media. Parang may nag-request po yan ng official data. Ilan ba yung mga nag-secure ng work permits itong mga nakaraang taon? Kinulate yung data na yan. And according to IRCC data, magpipeak yung bilang ng mga expiring work permits in the first quarter of 2026. So January, Feb, and March. And we're talking about more than 314,000 people who will fall out of status in this period. Well, Attorney Lou, I know this is not something you are surprised with because lagi mong sinasabi na itong 2026 talaga ito talaga mangyayari, right? Yeah, that's right. Oo. Matagal na natin siya pinag-usapan, di ba? So parang to you and I and to many of, in a nutshell, viewers, hindi ito surprise. So guys, talagang yung circle natin, actually quite well-informed pagdating dito. Pero ito na. Ang hindi ko in-expect dun sa data nung dinisclose ng immigration nga is, it turns out yung bulto ng 2026 expiries sa first quarter pala. In-anticipate ko mga second or third quarter kasi kadalasan nag-expire yung mga study permit, postgrad work permits, mga bandang middle of the year-ish. Depende kung saan siya natapos or end of the year. Depende kung kailan nga sila natapos ng kanilang pag-aaral. Pero I suppose because of processing delays, etc., yun nga nagbulto, nagkumpul-kumpul sila na mga bandang first quarter of 2026. I think yung number na na-mention mo na ata, 360,000? More than 314,000. 14,000. 14, okay. 300, that is correct. Malaki yun. Kasi isipin mo kung ganun kalaki yun, yun yung chunk ng mga nasa postgrad work permits na pumunta ng Canada. Noon nga, tandaan natin na marami sa kanila may dalang pamilya. Assume mo na lang kalahati may dalang spouse or common law partner rather. So ibig sabihin may mga 150,000 pa na additional. Hindi pa natin binibilang kung meron silang dalang dependent children. So yun nga, ang laki ng matatapyas dun sa International Mobility Program. Ang question dito ngayon, ito ba yung exact number ng mga mawawalan ng status? The answer is not as black and white as we would like it to be. Ito yung pagkaklaro natin, yung trabaho natin dito. Hopefully, marami sa kanila or at least a good number of them nakakuha na ng pathway to permanent residence, nakakuha na ng invitation. Bibigyan ko kayo ng example. Naalala nyo sila Japoy? Dapat yung work permit nila pa-expire na next year. Diba? Alright. Sorry, Japoy, dinisclose ko. Pero diba na PR na sila? So, ibig sabihin, kasama sila dun sa bilangan ng 2026. Kumbaga. I see. So what you're saying is that while there may be more than 300,000 expiring work permits, it does not mean that these people will have to leave. Kasi maraming maaaring mangyari nabigyan na PR na sila.
soon Yes, PR before na pala. sila mag-expire. Or merong iba rin kasi nagta-transition into a different type of permit or a new permit, meron din ganon. Correct. Yung iba nga sa kanila baka citizen na eh. Meron akong isang client din na Pwede ba yun? From work oo, permit hindi to kasi hindi puwede. Kailangan oh. permanent resident muna, eh. Kasi yung iba nakuha nila kaagad PR nila siguro sa mga ibang sumusunod sa akin si Bea and Daniel, who were by the way in Paris just a few days ago. Nagkasali silang kami, sayang, kulang kasi sa time. Hindi naman namin alam. Anyway, so Bea and Daniel got their citizenship year 1 into their PGWP. Oh, So ibig nice. sabihin nakapag-apply na sila ng citizenship and yun nga, meron na silang, meron na silang, citizenship. So, kasama pa rin sila sa bilang nung mga Sa bilang. 2026 expirees. Pero Alright, hindi ibig sabihin na aalis sila, 'di ba? Kasi citizen na okay. sila. So, Alright. very, very, very stark yung numbers pero, may positive siya na merong iba nakahanap na ng pathway to PR or naging citizen na. Yung iba naman, tama ka rin, Ina, nakapag-transition into another status. Let it be, um, temporary foreign workers on an LMIA. Pwede rin bumalik sila sa school or yung asawa naman nila yung nag-school, 'di ba? Sila naman yung taya, kumbaga. Yeah. Alam mo, kailangan na mag-release ng clarification ng IRCC tungkol dyan, ano? Yung parang yung mga nagta-transition. Because if they simply release numbers na, oh, ito ang bilang ng mga mag-expire, ang nasa isip talaga agad, ang dami nang aalis, lahat sila aalis. Okay, so guys, again, Wait, it doesn't work that way. I-clarify din natin kasi actually itong disclosure na 'to, ginamit ito sa tinatawag na Access to Information Act. Access to Information and Privacy Program basically, yung ATI nga. Ang ibig sabihin nito, may mga private individual kagaya ni Ina Andolong or ni Lou Jansen Dangzala na pwedeng pumunta sa government website and for the staggering price of $5 pwede kang mag-request ng information from the government. Ito naman si government, under law, subject to certain exceptions, kailangan i-disclose. And in fact, pwede ka rin pumunta sa Statistics Department ng Immigration for $100 naman. If the data set does not exist, they will create it for you. The reason I know this, the reason I know this is as early as 2018, request na ako ng request ng datos nun. Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko ko, pero napansin ko ngayon, kasi nag-stop akong gumawa niyan mga 2, 3, 4 years ago na. Kasi nakakapagod siyang exercise. Tapos inaayos ko pa yung dataset, nililinis ko, tapos ginagawa ko na interpretation. May mga ibang consultant na kumokopya ngayon. Karamihan mga Indian consultants na pansin ko ginagawa na rin nila. I mean, fair game, like, wala naman akong trademark dyan sa ginagawa ko nun. Pero isa ako sa nauna nun na gumagawa nun. Kaya ako naimbita sa mga conference. But long story short, hindi ito disclosure ng government na may strategic. Kumbaga, hiningi ito. Ang hindi hiningi na nire-release, Ina, is yung isang topic na gusto natin pag-usapan pa na related statistics is yung pag-release nila ng information through the media na tumaas yung nag-uptick ng deportation. Yes, which leads me to my next news article na pag-uusapan natin. Nakita niyo yung caption, baka sabihin niyo, hindi naman ito yung pinag-uusapan natin. Pupunta na kami dyan. Is the IRCC indirectly urging people to leave voluntarily? Sa totoo lang, for others, sabihin nila, urging people to self-deport. Okay? And actually, it was Lou who raised this idea dahil sa analysis niya, observation niya, ang messaging na tinatahak ngayon ng IRCC is that sinasabi nila na kumbaga indirectly nga, they are telling people na ito una sa lahat, we are ramping up, for example, itong deportation nila. This is a report from CBC News, guys. Canada deporting nearly 400 people a week. Ito na daw ang pinakamabilis na pag-deport, okay, ng IRCC in a decade. That is one report. Tapos, napansin din namin, medyo binuboost ng IRCC
sa social media accounts nito, itong advisory nila, reminder, nakita nyo, understand the consequences of unauthorized work. Okay, tapos nakikita dito yung mga maaaring mangyari kung ikaw ay mag-overstay, kung wala kang status, being removed from Canada. And all this, if you analyze it, yun na nga, Lou, parang they're indirectly telling people na umalis na lang kayo kung ayaw ninyong habulin namin, parang ganun ba? Tama? Yeah, ibig sabihin nito may consequences nga sabi nila, 'di ba? Pero kapag binasa mo kasi yung lahat ng mga messages nila in totality, and isama na rin natin diyan pati yung mga disclosures na hiningi. Parang yung messaging, yung narrative, so 'di ba meta-analysis ito na hindi lang yung parang looking at the tree, but actually what you need to see is the forest. So you need to take 2, 3 steps back. So kung pagtatagpik-tagpiin mo yung mga messaging dito, these messages are not coming out of a vacuum. Anong ibig sabihin? May konteksto po bawat mensahe. So ibig sabihin, pag sinabi nila may consequences on working without proper authorization, kasi alam nila na maraming mga work permits ang mapapaso. 'Di ba? Staying in Canada without status, alam nila na maraming temporary residents ang kanilang status ay papaso. So ibig sabihin nagbibigay na sila ng warning, babala, peligro, malapit na. So sa kumbaga sa sa question ng implementation, pwede natin siyang tignan na ano yung phase 1. So phase 1, alamin kung ano yung mga datos, ilan ba, 'di ba? Tapos nakita natin about a month, 2 months ago, lumalabas na nga yung mga reports at ni-report na nga ng media na 2026, kinonfirm yung sinasabi natin ever since pa, na madami talagang work permits na papaso. So, okay, na-confirm na siya. Pangalawa, anong sasabihin natin dito sa mga to? Reminder, guys, yung mga dyan, yung by the way, yung mga pa-expire na dyan, hindi nyo po pwede gawin ito. So, kung gusto nyo po manatili sa Canada, kailangan pong i-extend na ng inyong mga work permits through the proper channels. Ang LMIA, mahigpit, etc., etc., alam natin. So, ito po. So, yan na. So, parang parang mga baka sa farm, 'di ba? Kailangan mo i-herd, 'di ba? Tapos para pumunta sa loob ng pen, 'di ba? Ganun. Parang ka nagpapastol. So, ibig sabihin, pangatlong punto, okay, ano na to? So, papaso na. Ano ang tama? Okay, kung wala talaga kayong pang-extend, you need to leave Canada. Kasi nga, ito ang consequences of remaining in Canada without status. Ito naman ang consequences if you work in Canada without proper authorization. So, because of this messaging, sumo-total warning siya, 'di ba? Pangalawang punto, sa warning pa lang kasi, Ina, if you know that there is a certainty of prosecution in a country of rules and the rule of law, more or less yung mga tao susunod. More or less. Siyempre, madami magsa-self-select to leave. Which is your title down there. Oo, pero ako, do you think they already have enough resources to actually look for people who might be overstaying and then get them to leave? Nabasa ko, ito palang report kasi no, nung CBC News na pinakita ko kanina. Ang sinabi, primarily daw, na pinapaalis nga, nung pinapadeport itong nearly 400 every week, most of them are refugees. So for our viewers na ang concern ay hindi naman ako refugee, ako ay mawawalan ng status. Hahantingin ba ako? Is that part of the message as well? Well, alam natin the CBSA has a lot on its plate. So in the grand scheme of things, this is not legal advice. In the grand scheme of things, kung hindi kayo like criminally dangerous person, you're not on the highest priority in the order of battle ng CBSA. So, kung ganun, sino ba yung mga inuuna? Tama yan. Sinabi nga mga refugees may acceleration doon sa punto na yun. Kasi, noong 2023, nagkaroon tayo ng bump sa refugee claims from within Canada. And yung mga nag-claim din, through the Roxham Road loophole, for example. So, ang sista dito is they're cleaning house dun sa
pinakamaduming parte ng kasa, 'di ba? Okay. Maybe not the best analogy or best analogy ko siguro dito is, if there's a fire in your house, uunahin niyo ba yung parte na walang sunog? Siyempre yung may sunog, 'di ba? Okay. So, yun yung perspektibo ng CBSA, okay, mas malaki ang problema sa refugees, dun muna. Once they do that, enough of them should self-select na umalis din. A lot of them will go, okay? Go. Susunod naman na biggest problem. Ano yung mga susunod na biggest problem? Ito na, papunta na tayo sa 2026 problem. So, Mm. yung ano na to, itong pag-announce nila na to, I think it's the Thanos snap na madami sa kanila hope, the IRCC is hoping, CBSA is hoping na marami sa kanila na mag-self voluntarily nga na umalis sila on their own kasi nga ayaw nila i-jeopardize yung status ng family nila, yung possibility to travel, at pati na rin yung possibility to come back to Canada as permanent residents. I think nagkaroon ka ng episode na, Yeah. di ba mga ganun nga yung mga Bumalik ka pa, stories na bumalik. umalis. Parang sakali man, Correct. gusto mo. Oo. Kasi pwede pa, 'di ba? Napag-usapan na natin 'to in the past. If you have a strategy and you're willing to work for it, pwede talaga. Yun nga lang, siguraduhin nyo. So, kumonsulta. Pero yun nga yung mini-message ni CBSA, IRCC is very interesting. So, this 2026, ang question ko lang, ano yung magiging itsura tsaka complexion nung actual enforcement? Kasi kung nakikita natin may deportation na sa refugees, hindi ako makikita sa 2026 meron ding mga masasampulan from the PGWP lot. And ito to, part siya ng enforcement, kasama na rin dyan kasi kapag visually nakikita mo talaga na ini-implement sa mga PGWP expiries, mga expired na, tapos nakita na inasa Canada pa, hindi ako magugulat na yun nga, na may isa-sample sila para ilalagay din nila sa dingding para Balita. ipapaskil na, oo, para nga yung iba, ay shucks, kailangan seryoso sila. Okay, sige, ano na, plano na ako bubuk na ako next month, ganun. So yun yung In short, nasa isip. what you are saying is you won't be surprised if merong sampulan na hindi mga refugees. Baka Yes. mag-sample ng isang grupo, halimbawa, yun na nga, ng mga out of status na PGWPs. Correct. Para matakot at mag-self-deport yung iba. Correct. Okay. Yeah. Okay. Hindi siya nakakagulat kasi ginagawa naman nila yan dati. Sa TFW dati pa, may mga raid random or kapag may tip. Kapag ka nga nabalitaan na nagtip na merong nagtatrabahong walang estado sa isang factory or warehouse, kausapin mo mga kababayan natin actually. Pati si mama noon unang panahon, kinikwento niya na minsan mga ganun din, may nachichika through the friend groups na yun nga, na-raid yung ganitong facility, ganyan. Hindi siya nakakagulat. We'll see, no? If 2026 nga will also mean stricter enforcement by CBSA. AKA, more raids, more action, response sa mga tips. Feeling ko dadami bigla yung tips by the mere fact na dadami yung volume ng mga walang status, magiging illegal, di ba? Isa pang iniisip ko is, I mean, IRCC has a list of names and in Canada addresses for postgrad work permit holders kasi minail yung kanilang mga applications or sinabit yung kanilang applications complete with the address ng applicant, diba? So ibig sabihin nito is yung mga tao na ito pwede nila i-cross-reference with the passenger manifests ng mga airline. I think at one point may nag-usapan natin how the CBSA monitor, sabi na there's no exit mechanism. May nag-comment, fino-forward po ng airline sa CBSA. Yeah, totoo, fino-forward. Doesn't mean na may exit control. That's not exit control. May inaway ako nagka-discussion sa comment section. Pero yung point ko is like, ngayon, pwedeng gawin ng IRCC, i-cross-reference yung names ng mga PGWP holders against passenger manifest, against passport numbers, kung umexit ba talaga itong mga pa-expire na to. Tapos from that lot na hindi nag-exit, kasi sort nila exit, not exit, sort nila yung mga hindi nag-exit, okay, PR na ba kayo? Citizen na ba kayo? Okay, good. So yung mga hindi, okay, nasan kayo? So hanapin nila, investigate nila yan.
So pagka na-determine nila na nasa Canada, walang status, hindi nag-apply to maintain, by way of like visitor record, study permit, or another work permit, eto na, papunta na tayo sa enforcement. So sabihin natin, sinala na nila na we're down to like 10% of the original kasi sinasala nga, di ba? Oo. Tapos i-determine nila nasan sila, i-locate sila, i-investigate pa sila lalo. Ito yung last known address, saan sila lumipat, kung lumipat man. Pwede nilang tignan sa mga police reports kung saan sila naka-report. Tapos, yun na, mag-investigate na sila. Yeah. Tapos pwede silang kuhanan ng Canada-wide warrant if ever na hindi mag-respond sa mga letters like we've determined you're out of status. Kasi susulatan, hindi naman automatic deport yan, Ina. Ibig sabihin lang neto is tatanggap sila ng sulat na you're out of status, what are you doing, etc., etc. We ask you to leave. Kung hindi ka talaga, kapag sobrang tagal mo na walang status yun, pwede ng warrant yun. Diba? Wow, okay. We'll see, no? Kasi, I think, yan ang pinupush ng mga Canadians dito. Alam niyo naman, again, over the past year, more than a year, no? There's a growing sentiment of people wanting to see less temporary residents here. And I'm sure IRCC would want to appease yung concern sa mga taong ito. So isa yan sa abangan kung talaga bang itatrack na nila finally at mag-e-enforce. That's another thing. Yeah. Thing to watch out for this year. Okay, yun lang naman guys. Sana may na-pick up kayo. Okay, we will end this episode here. I will see. Attorney Liu, thank you so much. Yung kanyang email, yung kung gumagapang dyan sa ibaba, if you want to book a consult with him sa mga, nangangambang mawala ng status, naghahanap kayo ng paraan, baka may options pa. Mag-consult kayo, diba? Okay, so we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Again, Happy New Year. Thank you, Attorney Liu. Bye! Bye!